Ito, no? Siyempre, ilang araw na lang bago magpasko. Ilang araw na lang. At sa tuwing sumasapit yung Christmas, at ang maganda nating dapat inaalala is, ano kaya? The love of God. Amen? So, ang dami nating pinagdaraanan, ang dami nating pagsubok sa buhay, pero kapag naalala nating mahal tayo ng Diyos, nahihigit ang lahat. Amen? At maaari ba ako magtanong, paano kaya natin i-describe yung pag-ibig ng Diyos? Sige, Brother Niron, ano kaya yung pag-ibig? Paano mo siya ilalarawan? Unconditional, okay? Hindi nakabase sa ating mga ginagawa kung bakit tayo mahal ng Diyos. Kasi kahit makasalanan tayo, namatay na siya sa krus para sa atin. So ano pa? Brother Rudolph. Ayun na yun eh. Unconditional, agape. Additional. Si Pastor Ronnie, Sacrificial. Sacrificial lang. Punong-puno ng sakripisyo. In fact, from God, ang Diyos ay nagkatawang tao, naging creation niya. From top to bottom. From heaven, napunta sa lupa. Na napakadumi ng tao. Kaso naging tao siya para lang ibaba yung sarili niya, para lang makarelate tayo sa kanya, kagaya ng pinag-aaralan natin. So, wala na ba? Ako meron. Nais kong sabihin na ang pag-ibig ng Diyos, ilalarawan ko siya bilang relentless. Ano kaya ibig sabihin ng relentless? Next slide nga ako na. Yun. Ang relentless, it means showing no signs of stopping or leaving. Often used to describe something intense, determined, or unyielding. So sa madaling salita, walang sinyales o sintomas ng humihinto. Sa madaling salita, hindi humihinto. So that's the love of God. Are we agree on it? Sakain ba tayo? Ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humihinto, hindi sumusuko. Kung alam natin yung kantang, Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Ganyan po yun. Yan yung pag-ibig ng Diyos. At ang patunay nun ay tayong lahat na naririto. Tayo ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo na naririto, nakaharap ako ngayon sa mga taong iniibig ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon, palakpakan natin siya. So, ngayon, kahit na December, ang nakakalungkot, imbis na pag-ibig, imbis na Christmas, gumagawa ng paraan ng kaaway para matabunan yung pag-ibig ng Diyos. Puro cheating ang nakikita natin ngayon. Nakakalungkot. Pero buti na lang, bago pa man mangyari, ito na ang nireveal sa akin ng Diyos. Kailangan nating sariwain ang ating mga sarili sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ito yung nagpapakalma sa atin. Biruin mo, gigising ka. Gigising ka, marami kang problema. Gigising ka, marami kang pagsubok. May mga problema sa pamilya, sa relationship mo with other people. May problema ka sa pera. Baka may sakit at karamdaman ka. Pero dapat, pagigising ka, alalahanin mo sarili mo, mahal ka ng Diyos. At kahit hindi mo nakikita ang Diyos, may mga ginagawa siyang paraan para makaayos lahat ng problema. At yun yung pinakamahalaga dapat sa atin. Pagigising tayo, dapat maalala natin, relentless ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pag-aralan natin ang nasa Aklat ng Hosea, chapter 14 verse 4 to 7. Aking tinatawagan si Sister Abigail para basahin ang salita ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang Hosea chapter 14 verse 4 to 7. Sabi dito, sabi ni Yahweh, pagagalingin ko sila sa kanilang mga kataksilan. Mamahalin
ko sila na walang katapusan. Sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila, ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo. At mag-uugat din siyang tulad ng sedar. Kanyang mga sanga ay darami. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo. At hahalimuyang gaya ng kagubatan sa Lebanon. Magbabalik sila at paninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, namumulaklak na parang puno ng ubas, Amen. At ang bango'y tulad ng alak mula sa Lebanon, Amen. Tayo sumandali pong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon nito na binibless niyo po kami ng salita. Mula kanina sa umaga na pag-aaral namin hanggang ngayon, kami binubusog mo ng mga salita magtutuwid sa amin at magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Mga salita mo na gagabay sa amin at patuloy na magbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa aming buhay. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo kami bawat isa ng karunungan. Buksan mo ang aming mga pandinig, O Diyos, maging ang puso namin. Palambutin mo ito, Panginoon, tanggapin namin lahat na naririto ang inyong mensahe para sa araw nito, sa pagkakataon po ito. Kaya, Ama, maraming salamat po at tagumpay niyong gawain namin. Sa pangalan ni Jesus namin nakapagligtas. Amen. So, Hosea 14, verse 47. Onting background lang kay Hosea. So, sino po dito ang nakakakilala kay Hosea? Sino kaya siya? Si Hosea ay isa sa mga propeta ng Panginoon. Sa mga kabataan, nag-aaral tayo, di ba, patungkol sa mga prophets. At si Hosea ay isang minor prophet. Kasi maraming propeta sila Jeremiah, sila Isaias. At si Hosea, kabilang siya sa mga minor. Hindi ibig sabihin na minor hindi importante. Bagkus sa dami ng volume ng libro na nakasulat. Manipis lang kasi. Kaya, yan. Yan si Hosea. At mga around, ayon sa research, 8th century BCE. So mga 800 years bago si Jesus Christ, doon namumuhay sila Hosea. So, si Hosea ay isang propeta ng Panginoon na may kakaibang istorya. Na kung saan sa istorya na ito, makikita natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. So, unang puntos, number 1, God's unfailing love despite our unfaithfulness. Pakibasa natin sa Hosea chapter 1 verse 2 to 3. Hosea chapter 1 verse 2 to 3. Nang unang nangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng makikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Magkakaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupain ito ay nagtaksil sa akin. Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal ang babae ay nalihi at nanganak ng isang lalaki. Did we pay attention sa ating nabasa? May inutos ang Diyos kay Prophet Hosea na which is kakaiba. Ang sabi, mag-asawa ka ng isang babae nakikipagtalik sa iba-ibang ng mga lalaki. Tatanungin ko po ang bawat isa dito. Sa may mga asawa na, may mga boyfriend or girlfriend. At sa mga wala pa kahit single. Di ba minsan, pag tayo nag-iisip kung sino yung magiging ating gagawing girlfriend or boyfriend, may tinatawag tayong standard. Tama po ba? Pag babae gusto ko, sa babae gusto nila pogi, gusto nila may mayaman. Sa mga lalaki naman gusto nila maganda, sexy, model. Pero syempre, ang gusto ng lahat is yung loyal. Wala nang makakatalo sa loyal, tama? Pero ang Diyos kakaiba mag-utos, no? Parang kay Abraham lang, tsaka kay Isaac. Anong utos ni Abraham kay Isaac? Handog mo yung patay mo yung anak mo, di ba? Kakaiba yung mga utos ng Diyos. Inutos niya kay Propeta Hosea, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa ibang mga lalaki. Kung ikaw babae ka ba, kung ikaw lalaki, asawa mo gano'n.
Pero yun, inilalarawan lang doon. Sabi rito, sapagkat katulad din ng babaeng yan, ang mga tao sa lupain ito, ay nagtaksil sa akin. Alam niyo, ganun ang Diyos kasi. Sa buhay ni Hosea, makikita natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ang mga tao ay katulad ng isang babaeng nakikipagtalik sa mga lalaki. Sa paano paraan? Mga kapatid, sa pagkakasama. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kanina pinag-aralan natin, 6 days nagtrabaho ang Diyos. Bago tayo nilikha ng Diyos, hindi niya tayo nilikha bago ang mga pangangailangan natin. Nilikha ang pangangailangan natin bago tayo. Nilikha ang halaman, ang prutas, hayop, bago ang tao. Nilikha ng Diyos ang matitirhan ng tao bago ang tao. Diba ang buti ng Diyos? Hindi niya tayo nilikha na lumulutang sa outer space. Hindi niya tayo nilikhang sakitin. At saka palang lilikhain ng Diyos yung gamot. Hindi. Nilikha muna ng Diyos yung mga pangangailangan natin. So, sa madaling salita, wala tayong dahilan para maghimagsik sa Diyos, no? Wala rin tayong dahilan para mag-asala laban sa Kanya. Para suwayin siya. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Pero katulad ng isang babae na kung kani-kanino umapatol. Ganun ang tao. Basahin pa natin ang Hosea chapter 3 verse 1 to 5. Hosea chapter 3 verse 1 to 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya'y nangangalunya sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel. Kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 115 kilong sewada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay namumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, Asherah, ephod, at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Amen. Diba? Nakita natin. Napaka-astig din ni Hosea, no? Yung asawa niya, hindi loyal, pero ganun, sa kabila ng lahat, pinipilit niyang kunin pa rin yung asawa niya. Sa atin ngayon, hindi uubra yun, mga kapatid. Isang pagloloko lang, hindi mo na mapapatawad ng isang tao. Wala pang ang ginagawa, may nakita ka lang na konti na parang nakakapagduda eh. Napaparanoid ka na. Ano pa kaya ang Diyos? Ang isa sa mga characteristics ng Diyos ay omniscient God. Hindi nyo ba alam na alam ng Diyos ang buong buhay natin kahit bago pa tayo ipanganak? Alam ng Diyos na kapag wala ka sa church, paglabas mo ng church, alam niya na nagagawin mo yung pagkakasala. Alam niya yun. Alam ng Panginoon yung mga paninirang buri mo sa ibang tao. Alam ng Diyos kung nagdadamag ka sa Kanya, kung hindi ka na naghahandog. Alam ng Diyos kung tinatamad ka magbasa ng Bible. But still, knowing that, anong ginawa ng Diyos? Still, namatay pa rin siya sa krus. Knowing that. Kayo, bigyan ko kayo ng what if mabigyan kayo ng kaalamang gano'n? Nasa mga girlfriend o boyfriend nyo ngayon, hindi nyo kasama, pero mabigyan kayo ng kaalaman sa lahat ng ginagawa nila. At makita nyo, malaman ninyo yung mga kamali ang ginagawa nila. Gagawin nyo pa ba yung mag-i-stay kayo sa kanila? Start to do. Mahirap gawin. Pero ang Diyos, araw-araw niyang ginagawa. Ilang bilyong tao ang nabubuhay ngayon, mga kapatid? 7+ billion. Araw-araw, nagkakasala yung 7 billion ngayon. Ang sakit sa ulo yun. Malaman mo na yung minamahal mong 7 bilyong tao na gusto mong maligtas. Na gumagamit ka ng mga tao to evangelize them para malaman nila na may gospel,
malaman nila na may Jesus Christ na nagligtas sa kanila. Malaman nila na may ina-offer kang eternal life at libre na pangwalang hanggang tirahan sa Kingdom of God. At kasama pa yung wala ka ng kaparusahan, may kapatawaran ka pa sa mga kasalanan. Pero ang ating Diyos, alam niya, nakikita niya lahat ng mga kasalanan ginagawa ng 7 billion tao, including tayo, di ba? Pero anong ginawa ng Diyos? Kagaya niyan, kagaya ni Hosea, yung utos niya kay Hosea, binili ni Hosea yung asawa niya. Binibili. Ibig sabihin, yung asawa niya, parang may pagkaalipin, no? Or hindi pa pwede tawagan. But still, gumagawa ng paraan si Hosea para mawala yung asawa. So, ganun ang Panginoon natin. God's unfailing love, despite our unfaithfulness. Kahit hindi tayo faithful, mahal tayo ng Diyos. Kaya, ang sabi ni Brother Nero kanina, unconditional, mga kapatid. Wala sa mga ginagawa natin kung ba tayo iniibig ng Diyos. Tayo kasi conditional, di ba? Mamahalin natin ang tao kapag mahal tayo. Pakikitaan natin ng mabuti yung tao kapag mabuti rin siya sa atin. Parang reciprocate lang. Minamatch lang natin kung ano yung pakikitungo sa atin sa ibang tao. Pag mabait sa akin, mabait din ako sa iyo. Pag masama ka sa akin, masama din ako sa iyo. But ibahin mo ang Diyos, mga kapatid. Ibang klase siya. Dakila ang Diyos. Kung kaya, dapat lang talaga siyang papurihan. Dapat lang siyang sambahin. Dapat siyang luhuran, yokoran. Kasi walang makakagawa ng ganong klaseng pag-ibig. Ang Diyos lang ang makagawa yun. Yung mga kasalanan gagawin natin bukas, alam na ng Diyos yan. But still, hinihimok tayo ng Diyos na pumunta sa church para magpalain niya. I-bless niya ng pag-asa para hindi kayo mawalan ng pag-asa sa buhay. Kasi alam ng Diyos yung mga pinag-araanan natin. Kaya ganyan nakakaman lang Diyos. Binibigyan niya pa tayo ng buhay, di ba? Yung hininga. Yung pagigising tayo, di ba? Nag-a-alarm pa tayo. Without knowing na gigising pa ba tayo. Regalo ng Diyos yan, mga kapatid. At alam ko, hindi mo yun magpapalit sa kahit anumang halaga. Sige, itatest ko ang bawat isa. Bigyan kayo ng 10 billion pesos na yun. Pero bukas mamamatay na kayo. Hindi kayo mapayag nun, mga kapatid. Pero yung buhay na yan, araw-araw, ine-enjoy lang natin, di ba? Without thanking God, na hindi pa lang natin pinasasalamatan ng Diyos. So, ganyan kabuti ang Diyos, mga kapatid. Hosea's marriage to Gomer represents God's relationship with Israel. Yun nga, yung asawa ni Hosea na si Gomer, na pumapadala sa iba't ibang lalaki, ganyan ang relasyon ng Diyos sa Israel. Bayang pinili, nililigtas niya mula sa Ehipto. Naghati-hati pa si Moses ng dagat para lang makatakas yung mga Israelita. Pero ang Israelita, tinatraidor pa rin ng Diyos. Pero despite na ganun ang nangyayari, kahit na ganun, mahal pa rin sila ng Diyos. So, ganun po ang God's unfailing love. Pangalawang puntos, the consequences of sin. Pakibasa po natin sa Hosea chapter 4 verse 1 to 3. Hosea chapter 4 verse 1 to 3. Dinggin ninyo, mga taga-Israel, ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupain ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan, at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay naganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang pagmamaslang. Kaya nagdadalamhati ang lupain, nalulumbay ang lahat ng naninirahang lipo. Halos manipol ang mga hayop sa parang ang mga ibon sa papawirin at ang mga isda sa dagat. Pakibalikan natin sa verse 1. Verse 1. Yan. Ang nakikita ni Yahweh sa mga taga-Israel ito yung ginagawa nila, wala silang katapatan. Ibig sabihin, yung mga tao na yun, puro sinungaling. No? Wala rin pagmamahalan. Ibig sabihin, puro puot at galit ang pinapairan sa isa't isa. At wala rin pagkilala sa Diyos. Ibig sabihin, wala na silang pagpapalaga sa Diyos. No? Puro sarili na lang nila ang kanilang iniintindi. Kumbaga sa ngayon, sila yung mga tao hindi na nagsisimba. Hindi na nagbabasa ng Bible. Sila yung mga taong nagagalit pa sa mga taong
mga Diyos. Ganyan sila. Sila pa nga yung bayan ng Diyos na yun, di ba? Ano ba? Ilipat natin, verse 2. Verse 2. Yan. Laganap yung pagtutungayo, pagsisinungaling, pagpatay. Talagang literal na patayin yun. Pagnanakaw at pangangalunya, di ba? Puro nakawan, puro pangangalunya, pakikiapit, di ba? Wala lang loyalty. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang pamamaslang. Anong klaseng mundo yun? Anong klaseng lugar yun, di ba? Hindi mo gusto yung mabuhay doon. At yun ang pinagtitiisan ng Diyos everyday sa kanila. At ano pa? Sa verse 3. Kaya ang consequences dito sa kanilang mga ginagawa, yan, nagdadalang mating lupay. Nalulumbay ang lahat ng nanirahan dito. Malungkot. Nalilipol yung mga hayop sa parang. Ang mga ibon sa papawirin at ang mga isla sa dagat. Pansinin niyo yung consequences ng mga kasalanan matindi. Damay ang mga pangkabuhayan. Kagaya ni Adan, nung nagkasala sila na Eva, sinumpa yung lupa. Imbis na wala na silang tatrabaho sa pagkain nila, nagtrabaho tuloy sila. So sa atin mga kapatid, isang mahalagang konsepto na dapat nating alalahanin sa ating mga buhay. Yung consequences ng mga kasalanan na ginagawa natin. Isa yung batas na hindi maaaring babago. Kung ano yung itinanim, yun ang aanihin. Kung pansin natin, ano yung i-assess natin yung ating sarili, examine ourselves. Ano yung nararanasan natin ngayon? Puro sakit? Kung puro sakit ka, kung nararamdaman mo, or yung kapamilya mo, maaring consequences yan. Maaring sinisingil ka ng Diyos. Hanggang pang ika-4 na salilahi ka pa. Sinisingil ka ng Diyos sa mga kasalanan ng mga lolo't lola mo. Mga magulang mo. May nagawa silang mali. Kaso ikaw tuloy ang nagbabayad. Maaring ikaw rin naman. May nagawa ka rin pagkakamali noon. At yun yung tinanim mo kasi. Kaya hindi nyo kakanihin mo. Magtatanim ka ng buto ng mangga. Ano expect mo? Magbubungay ng mansanas? Hindi pa nangyayari yun, mga kapatid. Isa yung batas ng kalikasan as well as batas spiritual. Batas moral. Kung marami kang kaaway, tinanim mo kasi yung pakikipag-away noon. Ganun po yung kumilos ang batas ng Diyos. Kung ano yung tinanim yung aanihin. Diba? Kung ano yung pakikitungo mo sa ibang tao, ganun yung pakikitungo ng iba sa'yo. Diba? Kaya ganyan mga kapatid, yun yung consequences ng kasalanan. Kapag ka nagkakasala ka, asahan mo, may parusa ang Diyos. Yun po yung consequences ng mga kasalanan. Israel's unfaithfulness leads to consequences. Moral corruption, social instability, and divine judgment. Napaparusahan ng bansang Israel dahil sa kanilang mga ginagawa. Kaya tandaan natin, mga kapatid, yung consequences. Yun yung magpapaalala sa atin, tutulong sa atin para yung mga kasalanan is pagsisihan natin. Kasi wala tayong mabuting mapapala sa paggawa ng kasalanan. Consequences na yung aanihin natin yan. Sa mga nag-aaral ng investment dyan, pag nagtatanim kayo ng pera na konti, expect na lalaki. Pag yung kasalanan yung itinanim nyo, expect nyo, aani naman tayo ng punishments. So yun, isa yun sa mga makukuha nating aral dito kayo sa iyo. Ikatlong puntos, God's call to repentance. Hosea 6:1-3. Hosea chapter 6 verse 1-3. Pakibasa po namin. Hosea chapter 6 verse 1-3. Halikayo, tayo manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nananakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nadugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas siya tayo. Sa 3 araw tayo kanyang ibabangon upang tayo magbuhay sa kanyang harapan. Halikayo, kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya'y makilala. Kasi tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig, ulan na nagpapasibol sa mga halaman.
Amen. Ibalik natin sa verse 2. Ay, verse 1. Verse 1. Verse 1 pala. Tayo'y manumbalik kay Yahweh. Balik loob na tayo kay Yahweh, mga kapatid. Alam ko naman sa yung iba, hindi naman tumatalikod kay Yahweh. Pero sa mga ngayon, kung nakasisiyasan natin yung mga sarili natin ngayon, kung alam natin sa ating mga sarili, kulang na kulang tayo sa Diyos. Kulang tayo sa faith. Ang dami nating atraso sa Panginoon. Ang dami nating hindi nagawa para sa Kanya. Or ang dami nating mga batas niya na sinusuway natin. Sabi sa atin ng Panginoon niya, pagbalik tayo. Yung pagkakataon mismo na to na nag-aaral tayo, ito na yung chance natin na magbalik sa Panginoon. At yung pagbabalik sa Panginoon, yung pagsangguni sa Kanya, yung kalooban niya na makipag-isa tayo sa Kanya, yun yung pinaka-the best na desisyon natin magagawa. Yun yung pinaka-the best na magagawa ng isang tao, yung manumbalik sa Panginoon. Hindi yung pagyaman natin, hindi yun yung the best. Hindi the best yung mga karangalan dito sa mundo, pagiging famous. Hindi, mga kapatid. Panunumbalik natin kay Yahweh, magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun yung pinaka-the best. Hindi the best yung mag-enjoy tayo ngayon. Sana. Pwede sana tayo magmula ngayon eh. Pwede sana tayo may attend na birthday. Pero hindi, this chance, napakalaga nito. Hindi mabibili yung ganitong pagkakataon. Bagkus kusang ibinigay ng Diyos na libre. Walang bayad yung malaman natin. Dahil tinatawag tayo ng Diyos. Baka tayo kasi minsan nakakaranas tayo, nakakaramdam tayo na parang nahihiya tayo sa Panginoon. Diba? Marami tayong nagagawang pagkakasala. Akala natin galit na galit ng Panginoon ngayon sa atin. Pero hindi, mahal na tayo eh. Galit at may pot ang Panginoon, totoo yan. Pero the fact na naririnig natin ngayon ang salita niya, which is sabi niya, hali kayo. Through the prophet Hosea. Hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh. Sapagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling, di ba? Ang Diyos, ang may kakayahan na magtapon sa atin sa lawa ng apoy. At siya rin ang may kakayahang hindi magtapon sa atin doon. Kaya ganyan, matakot tayo kay Yahweh. Nakakilabot si Yahweh, no? Kaya wala dapat, ang pinakamatinding kaaway natin, hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos. Kung kakalabanin natin siya. Pero, ang Diyos din ang pinaka magandang kakampi. Diba? Kaya, mamimili ka lang sa dalawa eh. It's either maging enemy of God ka or maging friend of God ka. At syempre, wise decision, become a friend of God. Hindi natin matatalo ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin siya mapapagtaguan. Hindi tayo makakatakas sa Kanya. At sa araw ng paghuhukom, mas the best na mapakinggan mula sa Kanya ang well done, my faithful servant. Kaya mga kapatid, be wise. Ano ba yung mga bagay ngayon na mas importante pa kaysa sa Diyos? Na binibigyan natin ng higit na importansya kaysa sa Diyos? Mga kapatid, isuko natin yan. At palitan natin si God bilang priority natin. Kasi hindi mahalaga kung yung trabaho mo, yung boss mo, pinagalitan ka dahil pinagpalit mo yung trabaho mo sa Diyos. Sa araw ng paghuhukom, hindi ka gegradean ng Diyos base sa kung paano ka gradean ng teacher mo or ng amo mo. Kapatid, hindi importante yun. Ayun, palpak naman sa trabaho yun eh. Ganun ba ang umato ng Diyos? Nung nagtatrabaho siya, ang dami ng absent. Late. Kaya may impyerno yan. Hindi, mga kapatid. Ang tanging basihan lang ng Diyos kung bakit ka maliligtas ay yung faith mo kay Jesus Christ, di ba? At hindi mahalaga yun kung mahirap ka rin. Ayan, mahirap yan. Ang daming utang yan. May impyerno ka ba nun? Hindi. Bagkus, kung pinagpalit mo ang mga yun at pinili mo ang Diyos, edi welcome ka sa Panginoon. Ang mga hatol ng ibang tao sa iyo, walang magagawa yan sa araw ng paghuhukom. Maniwala ka lang. Ang pinakamahalagang tinig sa araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang tinig ng hukom. Kundi ang Diyos. Yun yung pinaka-the best.
Ano ngayon? Kung anong masasabi sa atin ng ibang tao pagdating sa araw ng paghukom? Sige, maraming tao ang nangarap sa Diyos na huhukuman niya. At maraming tao magbintang sa inyo na ganito ka, ganito yan, Panginoon. Huwag niyong pagpuntahin sa langit yan, ganito yan eh. E paano kung may faith ka naman? At sabi ng Diyos, well done, may faithful servant. Yun ang pinakamalaga. Walang magagawa lahat ng araw. Tsaka yung standard ng tao ngayon, kabaan ba yung successful? What is defined successful person? Yun yung nagtagumpay sa buhay, mayaman, nakabili ng magandang bahay, may lupa, may kotse. Oh, it's a big no for God. Pati hindi yun yung mahalaga. Manlusaw lang yan pag dumating ng Panginoon. Lahat na nag-aastang mataas, luluhod sa Panginoon yan. Mga sikat, walang magagawa sa liwanag, sa ningning ng Panginoon niya pagbalik niya rito. Lahat magko-confess, lahat ng dila, sasabihin si Jesus Cristo yung Panginoon. Manginginig lahat ng tuhod, mga presidente, mga celebrities, mga idols, lahat ng sinasamba ng mga tao ngayon. Pag humarap yan sa Diyos, lusaw lahat yan. Kaya tayo, maging confident tayo sa Panginoon. Dapat ngayon, nag-i-invest tayo sa pinakamahalaga, which is yung buhay pagkatapos natin dito sa mundo. Kaya halina kayo, pili na tayo, nalumbay tayo sa Panginoon. Point number 3 yun. At point number 4, may purpose. Yeah. God's promise to restoration. Yan. So, Hosea 14 verse 7. Hosea chapter 14 verse 7. Magbalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kandungan. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bagoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Yun. So, sa kabila ng pagkakasali ng bansang Israel, ganun din sa atin, sa kabila ng mga atraso natin sa Panginoon. God promises, magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kandungan. Alagaan pa rin sila ng Diyos. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Imagine natin mga kapatid, ang dami nating kasalanan sa Panginoon, pero anong promise niya sa atin? Impyerno ba ang pinapangako niya sa atin? Hindi. Pangako niya sa atin, boy na walang hanggan. Diba? Kaya tayo kamahal ng Panginoon. May restoration pa, no? Muli tayong inaayos ng Panginoon. Sira tayo dati. Bago tayo makakilala sa Panginoon. Napakasaklap yung buhay natin. Napakasama nating tao. Wala nang karapatang mabuhay. Pero ang Panginoon, inalin niya ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay. Ganyan kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi siya nakadepende sa mga gawa natin. Oo, yung gawa natin, kakatulan yan. Pag masama yung ginawa mo, masama rin yung kaiitutan natin. Pero yung Diyos hindi lang basta bumase doon. Bumase siya sa pag-ibig niya. Mahal tayo ng Diyos, namatay si Jesus Christ. At katotohanan yun, mga kapatid, na kailangan natin tanggapin yun. Kasi kung hindi natin tatanggapin yun, talagang makakatulan tayo sa ating mga ginawang masama. Pero kung makakatagpuan naman tayo ng Panginoon na may pananampalataya sa Kanya, hindi maliligtas tayo, mga kapatid. Kaya yun. Kaya tandaan natin yung 4 na bagay na yun. Yung pag-ibig ng Diyos, yung consequences ng mga kasalanan, hinihimok tayo ng Diyos na magsisi, at yung pangako niya na restoration na yung mga pagpapala niya sa atin. Kaya bilang application, may 4 din tayong application. Sa una, God's love is not based on our performance. Even when we fail, His love remains steadfast. Mga kapatid, hindi po kayo nagkasala ka na, hindi ka na mahalagad ng Diyos. Kagaya nga kanina ng verse sa Hebrews, alam ng Diyos yung mga kailangan natin. He understands. But, of course, hindi excuse yun para magkasala tayo, mga kapatid. Hindi po kayo mahal tayo ng Diyos, okay na magkasala. Hindi ka naman sabi ng Panginoon. Pero yung pag-ibig niya nandiyan. Kaya nga tayo buhay pa rin ngayon. At syempre, we are called to return to Him in repentance. Basahin natin yung Romans 5:8. Amen. Basahin po natin sa mga taga-Roma chapter 5 verse 8.
Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Amen. Amen, di ba? Hindi sinabi rito na ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo bigla na lang nagsisimba. Nung tayo biglang naghando ng ikapu. Hindi, nung tayo makasalanan pa, mga kapatid. So, naunang-una yung pagkakasala natin, mahal na agad tayo ng gusto. So, sa 1 John 1:9, ganun din naman ang sinasabi. So, proceed na tayo sa application 2. Application number 2, which is, yun, sin leads to brokenness in our relationship with God and others. Totoo, mga kapatid. Yung pagkakasala nakakasira talaga ng kahit anong uri ng relasyon. Lalo na sa Diyos at sa kapwa natin tao. Diba? Lalo na kapag nagkasala tayo sa mga karelasyon natin, di ba? Nakakasira ng relasyon. Yun yung consequences ng mga pagkakasala. Kaya, we must take responsibility for our actions and their consequences. Basahin natin sa Galatians 6, verse 7 to 8. Galatians chapter 6, verse 7 to 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. So yan, hindi natin tiyak kung meron pa tayong inaani ngayon na consequences. Pero if we humble ourselves to God, ang Diyos mahabagin. Meron siyang authority na pahintayin ng mga consequences mo. Diba? Authority niya yun. In fact, kay Hezekias nga, pinahaba niya yung buhay nun eh. Nung nang humiling siya ng mahabawang dagdag pang taon, bigay ang Diyos. Kahit nakalanggaan siyang mamatay. Kaya tayo rin, kung kukuhanin natin yung pabor ng Diyos, alam niyo yun, kunin natin yung pabor ng Diyos. Paano? Hindi magpaano tayo sa Kanya, magpasikat. Parang gano'n. Sikapin natin na yung kalooban ng Diyos pumapabor sa atin. So, paanong paraan? Simply by obeying Him. Sundin natin ang Diyos through the Holy Spirit. Kaya sa mga wala pang born na Espiritu, may tao kaya dito na wala pang Holy Spirit. Sikapin natin magkaroon ng Holy Spirit. Para magkaroon ka ng Holy Spirit, simply put your faith to Jesus Christ and He will send the Holy Spirit to you. Kaya ang Holy Spirit ang mag-aalaga sa atin. Magbibigay sa atin ng mga advices. Pagkagising ko lang natin ng umaga, asahan natin ang Holy Spirit, sasabihin ko ano yung dapat natin gawin. Na hindi natin igawa pa. So yan. So yun yung alalahanin natin, batas talaga. Kung ano yung tinanim, yun yung aanihin. Ano pa ba? Golden rule, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, mangyayari din sa'yo, gagawin din nila sa'yo. Kaya gamitin natin yung principle na yun para pumabor sa atin, di ba? E di magtatanim ako ng kabutihan para mag-ani din ako ng kabutihan. Parang yung sisisantihing alipin, di ba? Nagtanim siya ng kabutihan sa iba't ibang mga amo kasi nung tatanggalin na siya, nakaisip siya ng strategy. Gagawa ko ng kabutihan sa iba't ibang amo para kahit masisante ako, tanggalin ako, may tatanggap pa rin sa akin. Parang ganun lang, mga kapatid. Kaya tayo, kung mag-i-invest tayo ngayon ng kabutihan, kung maghihirap man tayo sa hinaharap, merong magbubukas ng pintuan para sa atin. Ganun yun, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, lalo na sa mga kabataan, magtanim ng kabutihan para pagtamanda na tayo, kung saan maghihirap, may magbubukas ng kabutihan din sa atin. Ganun lang yung kasimple. At ano ba yun? Eksperimento ba yun? Sigurado ba yun? Mga kapatid, batas nga eh. Kaya kung batas yun, mangyayari talaga. Diba? Kaya ganun yung gagawin natin. Magpupunla ako ng kabutihan para aanihin ko yun. Pag nag-mature na yung kabutihan na yun. Para investment lang. Ha? So ganun. At ikatlong application, yun, repentance. Yun, repentance. Magsisi. At repentance is not just about asking for forgiveness, but turning back to God with a sincere heart. Paano daw umikot? Paano mag-turning back? Ilang degrees? 180, hindi 360. Hindi
Hindi rin 720 kasi ganun pa rin yan eh. Paikot-ikot ka, pero babalik ka pa rin sa kasalanan. So, repentance, hindi yung, Lord, sorry po. Ganun tayo ngayon, ganun pa tayo ngayon, puro sorry po na lang. So mga kapatid, hindi ganun ng repentance. Ang repentance, seryoso ka talaga na naiinis ka na sa sarili mo na nagkakasala ka. Kasi, biruin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. At syempre, dapat lang siyang bigyan ng dapat lang ipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. At dapat maging mabuti tayo sa Panginoon. Pero, kasi hindi natin ginagawa. Kasi hindi pa tayo nagre-repent. Kaya yung repentance, mga kapatid, basahin na lang natin yung 2 Peter 3:9. Yan, repentance. 2 Peter 3:9. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais may papahabang. Amen. Amen, ganun. Repentance, lalo na sa mga bago sa atin, lalo na sa mga bagong pumunta rito, mga kapatid, kayo ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating si Jesus Christ. Kasi binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Tayo rin mga nandito na. May mga pagkakasala tayong hindi mabitawan. Bitawan na natin kasi paparating na ang Panginoon. Pabilis na nga ng pabilis ng oras. Parang nung last Sunday lang ako tumayo rito. Pero ngayon ulit, after 1 month, hindi na ulit ako nakatayo. So napakabilis na talaga ng oras. Pero, syempre, sa sobrang bait ng Diyos, hindi pa siya dumarating. May mga susubok na wasakin yung faith ninyo. Sasabihin, hindi pa siya dumarating kung may Jesus Christ talaga. And ito ang dahilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyan alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ka ng pagkakataon ang lahat. Which is ang lahat. Maaaring yung magulang natin, mama at papa natin, kapatid, pamangkin, apo, even kapitbahay. Kaya tayo, kung mananatili tayo, damay sila, di ba? Kasi, kung sisikapin din natin paliwanagan yung ating ilawan, marami rin makakasumpong ng kaligtasan. Basta tayo mananatili, di ba? Kaya yun yung reason kung bakit hindi pa dumadating si Jesus Christ. Marami pa siyang gustong tao na makapagsisi at malikod sa kasalanan. Kasi wala naman talagang gustong Panginoon na may mapahamak. Kaso ang tao, gusto niya mapahamak siya. Kaya sana huwag natin piliin yung mapahamak. So application number 4, God's grace brings renewal and transformation. No matter how broken we are, God can restore us when we return to Him. Mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. At alam naman natin sa ating mga sarili na tayo ay napakasamang tao. Tayo maraming kasalanan. Hindi tayo karapat-dapat na ibigin ng Diyos na banal. Hindi tayo karapat-dapat magkamit ng eternal life. Sobrang sama natin. Pero ang Diyos, mayroong God's grace. Mayroong grace na nagbibigay sa atin ng renewal at transformation. Basahin natin yung Isaiah 1:18. Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking puputiin tulad ng yelo o bula. Amen. Yan. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, gaano man kalala yung mga kasalanan natin. Gagawin ng Diyos, pakuputiin tayo, dilinisin, dadalisayin. Basta tayo, ilalapit sa Kanya. Magiging humble tayo sa Panginoon. Kausapin natin siya, prayer. Pray tayo ngayon, pag-pray tayo mamaya, pag-pray tayo everyday. Kausapin natin palagi ng Diyos. Yun yung huwag natin kalilimutan sa ating Diyos. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ikaw'y napalitan na ng bago. Kapag tayo nakakilala sa Panginoon, ito ang mangyayari.
Bagong tao tayo. Kaya yung mga dati nating pagkatao, na kung saan yung dati nating pagkatao dapat ikinakaiyak, hindi pinabalikan. Yung dati nating pagkatao, hindi ipinagmamalaki. Yung dati nating pagkatao, hindi yan yung papairalin natin. Lalo na pag may mga ibang tao, lalo na sa unbeliever. Minsan kasi, kapag may kasama tayong unbelievers or may nakakasalungan tayong unbelievers, tinatapatan natin yung kanilang mga masamang ginagawa. Kung maloko ka, mas maloko ako sa'yo, hindi ba wala? Hindi gano'n, mga kapatid. Hindi po gano'n. Kung matalino din ako eh. Mas matalino pa ako sa'yo. Just pride, mga kapatid. Kung yung mga kasalanan natin dati, kinakaya natin dati. At ang dati nating pagkatao, napapalitan na ng bago. Through the renewal grace of Jesus Christ. Kaya yung dapat nating tandaan, mga kapatid. Kasi tinatawag na tayo ng Diyos to go and make disciple. At wala tayong madi-disciple kung hindi tayo renewed, hindi tayo bagong nila. Kasi anong titingin sa atin ng tao niyan? Yung nagbago ba sa'yo? Sa akin, no? Lalo na sa akin. Kasi dami pa rin kasalanan hindi mabitawan. So may dalawa kang pagpipilian. Una, pagpatuloy ko yung kasalanan ko at mamuhay bilang ipokrito at pagdating ng bago ko, may impyerno ako. Pangalawa, i-humble ko yung sarili ko. Kainin ko yung pride na yun na kahit napakapay. Kainin mo yung pride. Tapakan mo, i-destroy mo. I-humble mo yung sarili mo. At sumamba ka sa Panginoon. Sundin mo siya ng buong puso. Mas mabigat gawin ng pangalawa. Pero yung bigat na yun, yung pinakamahirap gawin, kagaya nga ng itinanin, napakaganda ng aanihin naman pag dumating na si Jesus Christ. Yung una, masarap gawin. Masarap magpatuloy sa pag-aakasala. Masarap gawin ng bawal. Pero yung aanihin mo sa paghuhukom ng Panginoon, kakilakilabot, mga kapatid. Kailangan kasi ipaalala sa atin yung impera ng mga kapatid. Kailangan ipaalala sa atin, i-remind sa atin yung pag pinagpipilian natin ngayon, di ba? Sino ba talaga yung sinasamba ko ngayon? Myself? Pera? O si God? Si Jesus Christ? So kailangan niyang masiguro sa ating buhay ngayon. Kasi aanihin natin yan pagdating ng araw. Pagdating ng Jesus Christ. Diba? So yan. Old self, bago ngayon. Ako'y bago ng self. Bago ng pagkatao na nakipag-isa na talaga kami Jesus Christ. Pero syempre, gagana naman palaging sinasabi ng Panginoon. Merong chance ngayon. Binigay ng Panginoon ang pagkakataon ngayon para piliin natin na makipag-isa kay Jesus Christ. So napakabuti ng Panginoon. Bilang conclusion, to summarize, the story of Hosea is a powerful demonstration of God's love and faithfulness despite human unfaithfulness. Kaya tayo, kahit unfaithful, huwag tayo mawalan ng pag-asa kasi ang Diyos, faithful pa rin. At yun yung dahilan para mag-asala pa rin, hindi. Para mag-repent pa nga. Aabusuhin ko ba yung pag-ibig ng Panginoon sa akin? O gagawin ko yung inspirasyon para talikuran ko yung mga kasalanan? Dahil hindi ko nais na masaktan ko ang kalooban ng Panginoon na nagmamahal sa akin ng tunay. Isa pa, it shows the devastating effects of sin, but also emphasizes God's call for repentance and His promise of restoration. Diba? Yung epekto ng pagkakasala, matindi, kakilakilabot. Pero syempre, hindi nagtatapos din yung kwento, meron pa rin pagtawag ang Diyos. Diba? Tumatalikod ang tao sa Diyos, pero ang Diyos nakaharap pa rin sa atin. Tinatawag niya tayo mag-repent para pag nag-repent tayo, i-restore niya tayo. So yun yung conclusion natin. At ano yung dapat natin gawin? As Hosea pursued Gomer, God relentlessly pursued us with love. Kagaya ng si Hosea, sa kabila ng pangangalo niya ng asawa niya,
inano niya pa rin, iniibig niya pa rin. Si Gomer pa rin, kahit na hindi siya loyal, pinili pa rin niya yun. Ganon din ang Diyos sa atin. Love pa rin tayo ng Panginoon. Pinapursue niya tayo everyday. Paano? Anong ebidensya ng palagi tayong love ni God? Kahit makasalanan tayo. Pag-isip pa lang natin ng umaga, mga kapatid. May hininga ka at makaka-scroll ka. Kung mag-cellphone ka man, makaka-scroll ka pa ng mga pinagkakawalan mo nag-share ng Bible verse. Yun ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Ganyan tayo ka. So ang tanong sa atin, are we willing? Willing ba tayo to return to Him with all our hearts? Trusting His forgiveness and restoration. Yan yung tanong sa atin. Manunumbalik ba tayo sa Diyos ng buong puso? Pagtitiwalaan yung kapatawaran na binibigay niyo sa atin. At yung tayo'y kanyang babaguhin, aalisin. At dapat ang sagot natin is yes. Sana ganun ang answer natin kay Jesus Christ. Yes. Lord, I'm willing. Gusto kong maging humble sa'yo. Gusto kong tanggapin yung forgiveness mo. Gusto kong maging faithful na sa'yo. Gusto kong lang talikuran yung odds sa'yo. At syempre si Jesus, to the rescue palagi sa atin. Pakinggan niya ang ating mga kailangan. So pakibasa na lang natin sa Jeremiah. Jeremiah. Sige ako. Kapag hinanap ninyo ako yun yung matatagpuan. Kung buong puso ninyo ang mahanapin. Mga kapatid, dapat ganyan. Buong puso natin hinahanap ang Diyos. Kapag ginawa natin yun, matatagpuan natin ang Panginoon. At sa James 4:8, Santiago chapter 4 verse 8. Santiago 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayo pabago-bago. So yan, pabago-bago ang isip. Tayo ba yun? Tayo ba may maruming kamay? Tayo ba yung mga makasalanan? Lumapit na tayo sa Diyos para tayo lapitan niya. So, ibig sabihin ngayon, pagkakataon natin, para tayo muli na mapasailalim sa pangangalaga ng ating Diyos. So, sum it up, tayo talagang mahal ng Diyos at ang pag-ibig niya ay ano? Anong tawag sa pag-ibig niya? Relentless. Hindi humihinto, hindi sumusuko. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagiging ng ating Diyos. Sumandali tayong manalangin. Lord, thank you po, Panginoon, sa yung pag-ibig na walang tigil sa aming buhay. Nawa, Panginoon, magkaroon din kami ng ganitong pag-ibig sa inyo at sa mga kapwa namin tao. Maging tunay kaming tagasunod mo, Panginoon. At palagi mo kaming samahan at gabayan araw-araw, lalo na paglabas namin ng church na ito. Huwag namin makakalitaan yung dakilang mong pag-ibig sa amin. Yung pag-ibig mo na hindi humihinto. Amen. Purihin ka, O Diyos, siya namin ibinibigay ang pinaka-the best na papuri para ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, namin nagapatigas.